Hallelujah. Tayo po'y muling tumayo at tayo po'y manalangin. Aming Diyos, pinupuri ka po namin, sinasamba, Panginoon. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kinalugdan mo ang aming mga papuri, ang aming mga pagsamba, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa pakikinig namin ng salita mo, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ito'y pamuhay namin, Panginoon. Makita, Panginoon, sa bawat isa sa amin, yung buhay mong salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon. O Diyos, gamitin mo ang iyong lingkod bilang daluyan ng salita mo, Panginoon. Maging pagpapala po ito, Panginoon. Kung may pagtutuwid, magpatuwid kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu. Sa iyo po ang papuri. Sa iyo ang pagsamba sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Mayroon po ba kayong mga Bible, mga kapatid? Amen. O sa Friday, simula na yung ating online Bible study. Dadalo po ba kayo, mga kapatid? Pagtunog ng cellphone ninyo, doon po yun sa group ng Valenzuela, Bethel. Kabilang na po ba kayo doon? Kapag hindi pa, i-join namin po kayo doon. Pagtunog po no, pindutin nyo lang po yun. Makakasama po kayo doon. Tapos, i-mute nyo yung inyong mga microphone, ha? I-mute nyo yun. Yung magsasalita lang ang maririnig. Amin po ba? Amen. Sino dadalo sa Friday? Online Bible study. Mga kapatid, mayroong mga bagay na ginagawa ang bahay sambahan para palaguin tayo lalo ng ating Panginoon sa ating mga pananampalataya. Amen po ba? Hindi nyo napupuna. Meron na tayong mga Bible study, binabalik na po muli natin. Tapos na ang pandemya, kapatid. Amen? So lumalagay po tayo kung anong kalooban ng Panginoon at yun na natin lalakaran. Sino po dito handang lumakad dun sa kalooban ng Panginoon? Sino dito handang magsakripisyo para sa Panginoon? Oras. Amen. Hallelujah. Ang mensahe po natin sa araw na ito ay may pamagat na Christ Ambassador. Amen? Christ Ambassador. Ang mga ambassador ni Kristo. Ang sabi ng 2 Korinto 5:20, ang sabi po diyan, kaya nga, kami ay mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Sabi ni Paul, kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Amen. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita. Sa ating pong binasa na banggit ni Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto na sila ay mga sugo ni Kristo o mga Christ Ambassador. Ang Diyos mismo ang nakikiusap, ang sabi doon, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Ito ay nagpapakita na sila ay hindi nagsasalita ng saganang sa kanila lamang, kundi sila ay nagsasalita bilang mga sugo o mga Christ Ambassador o kinatawan ni Kristo dito sa lupa. Amen? Bilang mga mananampalataya ni Kristo, sina Pablo ay tumatayong tagapagdala ng salita ni Kristo. Binanggit ni Pablo ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Ang tawag diyan ay Christ Ambassador. Amen? Mga kapatid, tulad ni Pablo, tayo man din ay sumampalataya kay Kristo. Sino po dito ang sumampalataya na kay Kristo? Amen. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay Christ Ambassador. Amen. Ambassador tayo ng Panginoon. Di ba? Di ba dapat tayo matuwa nun? Magalak tayo, maglumundag ka. Bakit? Kinatawang ka ng Panginoon. Dito sa lupa. Sabi ko nga, sabi nga, si Pablo, kinatawan ni Kristo, tayo man din, na sumampalataya kay Kristo ay ginawa niyang kinatawan o ambassador. Nangangahulugan, tayo ay kinatawan ni Kristo sa mundong ito. Kapatid, kinatawan ka ba ni Kristo sa mundong ito? Bilang mga Kristiyano ay tayo ay tinawag para ipahayag ang ebanghelyo ni Kristo para sa mga tao sa ating mga paligid.
May mga tao po ba sa inyong mga paligid? Mga kapatid, kausap ko po kayo. Meron po bang mga tao sa paligid ninyo? Kinatawan tayo dyan. Kinatawan tayo ng ating Panginoon. Ang ating bansa ay may mga kinatawan o ambassador. Ang tawag po doon, Philippine Ambassador. Halimbawa sa Amerika, Philippine Ambassador to the USA. Parang ganon, to the United States. Kinatawan. May kinatawan ang bawat bansa. Ano ang trabaho ng mga ambassador na ito? Ng bawat bansa? Una, kinakatawan nila ang pamahalaan na nagsugo sa kanila. Anong sabi? Anong trabaho ng mga ambassador? Kinakatawan nila, sino? Yung kanilang sarili? Hindi. Kinakatawan nila yung bansang nagpadala sa kanila. Halimbawa, sila ay nasa Amerika, kinatawan sila ng Pilipinas sa bansang Amerika. Anong pa? Ang trabaho ng mga ambassador? Pagtataguyod ng interes. No? Yung interes, tinataguyod niya. Ano pa? Pagtatatag ng ugnayan. Pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan. No? Doon sa bansang kanyang kinaroroonan. Isa pa, pagtulong sa mamamayan. Di ba marami tayong mga mamamayan sa ibang bansa? Kapag ang isang OFW, halimbawa, nagkaroon ng problema, siya po'y tatakbohin. Kung siya'y Pilipino, tatakbo siya saan? Sa embassy ng Philippines. Di po ba? Kasi doon siya kabilang. So tutulungan niyo ng embassy ng Philippines. Amen? Naunawaan niyo po ba? Tumutulong siya sa mga mamamayan ng Pilipinas doon sa bansang kinaroroonan niya. Yun. Ano pa? Pagtataguyod ng kalakalan. Kalakalan. Trabaho. No? Trabaho. Pagtataguyod pa ng kultura. Yun po ang trabaho ng mga ambasador ng Pilipinas o ng ibang mga bansa doon sa kanilang bansang pinagdalan sa kanila. Parang ganon. Yun po ang trabaho ng mga ambasador. Ngayon, sa konteksto ng mga Kristiyano, ang mga mananampalataya ni Kristo ay kinatawan o ambasador ni Kristo sa mga tao sa paligid niya. Kaya kanina tinanong ko kung may mga tao ba sa paligid ninyo na hindi pa mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Pastor, mga mananampalataya naman po sila ng Panginoong Jesucristo. Kasi naniniwala po sila kay Kristo. Opo, iba po yung naniniwala, iba naman po yung nananampalataya. Ulitin ko iba po yung naniwala lang. At iba naman yung mananampalataya. Magkaiba po yun. Yung naniniwala lang siya kay Kristo. Parang gano'n, naniniwala ako kay Kristo. Pero yung nananampalataya kay Kristo, follower yon, tagasunod yun. Kung ano yung karakter ni Kristo, yun yung kanyang nagiging karakter. Magkaiba yun, yung naniwala lang. Di po ba maraming naniniwala lang kay Kristo? Kilala mo ba si Kristo? Kilala ko, Panginoon. Pero hindi sila mananampalataya ni Kristo. Naniniwala po ba kayo doon? Marami sa paligid natin naniniwala lang kay Kristo, pero hindi sila mananampalataya ni Kristo. Kasi kung mananampalataya sila ni Kristo, kung ano yung interest ni Kristo at kung ano yung ugali ni Kristo, yun yung kanilang nagiging ugali. Nakukuha niyo po ako? Yan. So tayong mga mananampalataya, tayo ay kinatawan o ambassador ni Kristo sa mga tao sa paligid niya. Paligid natin. Kapatid, sabi ko nga, ikaw ay ambassador ni Kristo. At bilang ambassador ni Kristo, tayo ay may tungkulin na dapat gampanan. O taas ang kamay ng mga ambassador ni Kristo sa daigdig na to. May tungkulin ka, kapatid. May tungkulin ka. Ano yung tungkulin natin? Bilang kinatawan ng ating Panginoon. Ang tanong muna, kayo po ba ay sumampalataya na kay Kristo? Ayun. Mahirap, hindi naman pala sumampalataya kay Kristo.
bibigyan ng tungkulin. Hindi, kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo, mananampalataya ka ng ating Panginoong Jesucristo, may tungkulin ka bilang kinatawan sa daigdig na ito. Ano ang una mong tungkulin? Ipahayag mo ang ebanghelyo ni Kristo. Amen? Sino handang ipahayag ang ebanghelyo ni Kristo? Sigurado? Kanino mo ipahayag? Di unahin mo yung pamilya mo. Kaya nga meron tayong bawat bahay, gawin nating bahay sambahan. Bisan pa nga, yung mga nasa loob ng ating tahanan, hindi pa nga kilala si Kristo. Hindi lang kilala, hindi pala mananampalataya. Doon mismo sa bahay natin, dapat mga kasama natin, bahagi na natin ng mensahe o ebanghelyo ng ating Panginoon. Mga kapatid, handa po ba tayo? Ngay pahayag ang ebanghelyo ni Kristo. O tanyo, wala nang kumikibo. Meron kang obligasyon. Meron tayong obligasyon ng makilala natin na sumampalataya tayo kay Kristo at kinilala natin siya bilang ating Diyos na tagapagligtas. Mayroon ka nang gagawin. Una nga, sabi ko ay pahayag ang ebanghelyo ni Kristo. Tayo dapat ay nagpapahayag ng mabuting balita tungkol kay Kristo sa lahat ng tao. Ano daw ang ipapahayag natin? Ang mabuting balita ni Kristo. Ano ba ang mabuting balita, Pastor Romel? Tanungin ko kayo, alam niyo po ba kung ano mabuting balita? Basic po yun. Dapat alam po ng mga mananampalataya. Kaya ka nga mananampalataya, dapat alam mo kung ano yung mabuting balita. Ano yung tinanggap mo na yon? Kapatid, ang mabuting balita patungkol kay Kristo, una, ang Diyos ay nagmahal sa atin. Di ba mabuting balita yun? Na ang Diyos nagmamahal sa tao. Hindi po ba mabuting balita? Amen? Pangalawa, ang Diyos ay nagmahal sa atin, ibinigay yung bugtong na anak. Tingnan nyo. Dahil nagmamahal ang Diyos, umiibig siya, mayroon siyang gift. Mayroon siyang binigay. Mayroon siyang regalo sa taong hindi karapat-dapat tumanggap ng regalo. Sa kayo nakakita ng isang taong hindi ka karapat-dapat tumanggap ng regalo, pero binigyan ka ng regalo. Ang Diyos hindi tayo karapat-dapat bigyan ng regalo, pero binigyan tayo ng regalo. At ang pinakamagandang regalo ng Panginoon, yung kanyang bugtong na anak. Nakita ng Diyos, hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili. At totoo naman. Kaya ibinigay yung bugtong na anak. Amen? Yung bugtong na anak na yon ay yun ay pagpapahayag at pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Yun po yung good news. Umibig, John 3:16. Umibig, binigay, yung bugtong na anak, at ang kaligtasan ay libre. Diba? Sa mundong ito, lahat ng bagay may bayad. Sino tuwan-tuwa nung naitayo yan? Tuwan-tuwa ang mga motorista. Uy, madali nang pumunta. Di po ba? Ako, isa ako sa natuwa Hindi na ako babaybay doon. Kaya lang, merong hindi nakatutuwa. Ano yung hindi nakatutuwa? May bayad. At hindi siya bumababa, pataas ang pataas. Nakuha niyo po, may bayad. Gusto mo na mabilis? May bayad. Sa mundong ito, lahat ng bagay, may bayad. Pero kay Kristo, yung kaligtasang kaloob niya, walang bayad, libre. Di ba good news yun? Oh, mga kapatid, tignan ninyo. Di ba good news yung bagay na yun? Yung pag-ibig ni Kristo. Libre yung kaligtasan natin. Pag sumampalataya ka sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, ligtas ka na. Kapatid, ligtas ka na. Ganun kabilis? Oo, bakit pinahirapan ba ng Diyos? Di ba good news yun? Ginawa na nga ni Kristo
Siya na nga binigay na niya yung kanyang sarili. Naipako na siya. Lahat ng ating kahihiyan, kinuha na ng Panginoon. Yung kahihiyan natin, dinala hanggang sa krus. Napako ang Panginoon doon. Di ba good news yun? Yun ang ipahayag natin. Ano ipahayag ng mga Christ ambassador? Ang kaligtasan ay libre. Amen? Halimbawa, sinabi ng Amerika. Sino gusto dito pumunta sa Amerika? Bago ka pumunta sa Amerika, may visa. Mag-a-apply ka ng visa, pipila ka madaling araw pa lang. Para makakuha ka ng visa. Para makapasok ka saan? Sa Amerika. May show money pa. Marami doon nadi-deny. Hindi pwede. Kita nyo? Bago ka makapasok, kahit may pera ka, bago ka makapasok sa Amerika, maraming ka dapat ipakita. Show money, pagpapakita na hindi ka mag-TTNT sa Amerika. May bayad? Paano kaya kung ipayag ng presidente ng Amerika, wala ng visa sa lahat ng Pilipino? Sasabihin niyan dun sa ambassador, wala ang visa. Pasok lahat ng Pilipino. Kung gustong pumunta sa Amerika, gusto mag-stay kayo doon. Hindi kayo matutuwa. Maraming matutuwa. Amen? Kapatid, kaya lang hindi. May visa. Amen? May bayad. Pero ang kaligtasan ng Panginoon, walang bayad. Pag sumampalataya ka kay Kristo, citizen ka na saan? Sa heaven. Di ba? Madali bang pumasok sa langit? Oo, sabi lang naman, sumampalataya ka eh. Kapatid, yan yung ipahayag nating good news. Ang kaligtasan ay libre. Kapag sumampalataya ka kay Kristo, kapatid, libre ang kaligtasan, magiging citizen ka ng heaven. Ayaw ng iba eh. Ayaw ng iba sa langit. Alam niyo kung bakit? Alam niyo yung kanta? Sa langit wala ng beer. Ayaw nila. Ayaw. Di po ba? Kapatid, sa langit, libre. Makakapasok ka. Yun ang dapat nating ipahayag. Bilang mga Christ, ambassador. Ipahayag mo yung good news. Ibinigay ang bugtong na anak na si Jesus. Ang kaligtasan ay libre. At isa pa doon, may buhay na walang hanggan. Pahayag natin sa tao na mayroong buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba, maraming tao ang walang pag-asa, walang kapag-apag-asa. Bakit? Nakikita nila na kapag katapos naniniwala ang tao na mayroong buhay sa kabilang buhay. Maraming naniniwala at mayroong hindi naniniwala. Kaya lang, kapag tinanong mo ang tao, alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung mamatay? Hindi nga eh. Hindi ko alam. Hindi. May assurance ang salvation, may kasiguruhan ng kaligtasan. Kapag tinanggap mo na nampalataya ka kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, inibig mo ang Panginoon ng lubos. Sinunod mo ang kanyang mga utos. Kapatid, may buhay na walang hanggan. Amen? Kapatid, yan ang ipahayag natin. O, sino handa? Ipahayag na ang Diyos ay nagmamahal sa atin, na ang Diyos ay nagmamahal sa tao. Sino handa? Ayaw ninyong bahala kayo kung ayaw ninyo. Sino ang handang ipahayag na ibinigay ng Panginoon Diyos ang bugtong na anak ni Jesus si Jesus upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan? At yung kaligtasan na yon, alok ng ating Panginoon ay libre at kasama doon yung buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Kapatid, di ba mas maganda pati pamilya mo, buong pamilya mo, alam mo kung mamamatay ngayong araw na ito, alam mo kung saan siya pupunta. Ligtas siya, payapa ka, oo, lumuluha ang iyong mga mata, pero alam mo, nasa piling siya ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, mananampalataya siya ng ating Panginoon. Di ba yun ay magandang pag-asa?
na alam natin na yung ating mahal sa buhay, tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Kapatid, bilang kanatawan ni Kristo, tungkulin mo, ipahayag yung bagay na yun. Matthew 28, go, preach the gospel. Saan? Hanggang saan? Sa dulo ng daigdig. Ano ang dulo ng daigdig mo? Kapatid, hanggang saan na nalating ng paa mo? Dulo ng daigdig mo yun. Bisa nag-iisip pa tayo, pupunta ako sa ganito. Hindi, yung dulo ng daigdig mo, pumupunta ka ng palengke, dulo ng daigdig mo yung palengke. Ipahayag mo yung mabuting balita ni Kristo. Mare, alam mo ba ang kaligtasan ay libre? Alam mo bang mahal ka ni Kristo? Mahirap ba sabihin sa Panginoon yun? Na ang Diyos nagmamahal? Mahirap ba sabihin sa tao yun na ang Diyos ay nagmamahal? Di ba good news yun? Kapatid, good news. Good news yun. Ipakita natin o iparating natin sa tao na ang Diyos ay nagmamahal. Ikaw ay tagapagdala ng ebanghelyo na iyan. Ikaw ay kinatawan upang ang mga nasa kadiliman ay maliwanagan. Tanong, marami bang tao ang nasa kadiliman? Amen. Sino dito ang dating nasa kadiliman? Ngayon naliwanagan. Amen. Tingnan nyo dati, wala kayong interest sa salita ng Panginoon. Pero bakit naging interest nyo ang salita ng Panginoon? Kasi mula sa kadiliman, inilipat ka saan? Sa kaliwanagan. Ngayon, kung naliwanagan ka, nang marinig mo ang ebanghelyo ni Kristo, yung good news, na siya'y nagmamahal, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon mo tagapagligtas, at ang kaligtasan na hinakaloob mo na, may buhay ka ng walang hanggan. Kapatid, di po ba't dapat tayo ay nagiging ilaw ng kaligtasang iyan? Dapat nakikita sa atin. Ang sabi, ikaw ay tagapagdala ng ebanghelyo na iyan. Ikaw ay kinatawan upang ang mga nasa kadiliman ay maliwanagan. Ang sabi ng Matthew chapter 5, verse 14 hanggang 16, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Taas ang kamay ng mga mananampalataya ni Kristo. Mga ligtas na. Amen. Mga may buhay na walang hanggan. Amen. Kung mamamatay kayo ngayon, alam niyo kung saan kayo pupunta. Amen. Saan kayo pupunta? Ayun. Alam niyo yun. Sabi, ikaw ay ilaw ng sanlibutan. Ano sabi sa mga mananampalataya? Ikaw ay ilaw ng sanlibutan. Ang sabi, gayon din naman, dapat ninyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. So anong gagawin ng Christ Ambassador? Yung ilaw mo, pagliwanagin mo. Nakukuha niyo po? Sabi ni Jesus, gayon din naman, dapat ninyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. At sino ang papupurihan? Pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Nakukuha? Kayo ay ilaw. Ano ang purpose? Bakit ginawa yung ilaw? Para magbigay ng liwanag. Sabi, kayo ay ilaw. Kayo ay ilaw. Ako ay ilaw ng sanlibutang ito. Ano ang dapat? Kung ikaw ay ilaw, pagliwanagin. Magliwanag ang mga ilaw. Nakukuha niyo po, mga kapatid, magliwanag ang mga ilaw. Ang mga mananampalataya dapat nakikita yung mabubuting gawa. Totoo, hindi tayo naligtas dahil sa ating mabuting gawa. Naligtas tayo dahil kay Kristo sa habag ng ating Panginoon, hindi sa ating mga gawa. Pero pagka tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas, kasunod nun, yung mabuting gawa. Amen? Kasunod nun, dapat makita ng mga taong nasa paligid natin, alin, yung ating mabubuting gawa. Ano ang dahilan? Para purihin nila ang Panginoon. Kasi pag naliwanagan sila, naliwanagan yung kanilang ilaw, mga kapatid,
tatanggapin nila si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Anong kasunod nun? Pag tinanggap nila si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, pupurihin rin nila ang Diyos. Sasambahin rin nila ang Diyos. Susunod sila kay Kristo. Nakita nyo mga kapatid, may dahilan bakit tayo naging ilaw. Para magliwanag. Mga kapatid, bilang mga kinatawan ni Kristo, kailangan nating katawanin sa daigdig na ito ang pag-ibig ni Kristo. Ipahayag natin ang pag-ibig na ito ng Diyos. No? Pahayag natin ang pag-ibig na ito ng Diyos at si Kristo mismo. Ipahayag natin sa tao na ang kaligtasan ay libre. Ipahayag natin sa tao na ang tahanan ng Diyos ay para sa tao. Ano ang ipapahayag daw natin? Ang tahanan ng Diyos ay para sa tao. Di ba good news yun? Ang tahanan ng Diyos ay para sa tao. Ang tahanan ng Diyos ay para sa tao. Tanging hinihiling lang na requirement ay repentance. Hindi mo matatanggap yung kaligtasan yon na inaalok ng Panginoon kung hindi ka magsisisi sa iyong mga pagkakasala. Patahimikin nyo nga yung apo ko. Ang tanging requirement, repentance. Amen? Pagsisisi. Pagbabalik loob sa ating Panginoon. Yun lamang po ang requirement. Para ang tahanan ng Diyos, pag tayo kinuha sa daigdig na ito, kapatid, alam mo, papasok ka sa tahanan ng Diyos. At ipahayag natin sa tao na kapag nanampalataya ka kay Kristo, kapatid, ang tahanan ng Diyos ay para sa iyo. Amen? Sino walang bahay? Paano kung may magsabi sa atin, yung bahay ko inyo na, tumira kang libre? Di ka ba matutuwa? Ilaw, kuryente, tubig, pagkain, libre lahat, tumira ka lang dun. Di ka matutuwa? Wow! Di po ba? Kapatid, ang Panginoon Diyos, sinasabi niya, magbalik loob ka lang, magsisi ka, tumalikod sa mga pagkakasalang nagawa. Ang tahanan mo sa langit, tahanan ng Diyos sa langit, laan para sa iyo. Di ba good news yun? Yun ang kakatawanin nating mga mananampalataya. Bilang Christ Ambassador, ipahayag natin yun. Kasi yun ang kalooban ng ating Diyos na nasa langit. Bilang kinatawan, alam mo na ang kalooban pala ng Diyos, iparating sa mga taong nadidimlaan na mayroong tahanan na laan sa iyo kung magsisisi ka sa pagkakasala. Nakukuha niyo mga kapatid? Tungkulin pala ng mananampalataya. May dahilan ng Diyos bakit ka naligtas. Hindi para maupo lang dyan. May dahilan ng Diyos. Kapatid, mag-ilaw, magliwanag ang ating mga ilawan sa harapan ng mga taong nadidimlan. Tingnan ninyo, ang daming taong nadidimlan. Ang daming mga tao na hindi nila alam kung bakit sila nabubuhay. Bakit ang daming taong malungkot? Mga kapatid, bakit ang daming taong malungkot? Tayo rin nakakaramdam ng kalungkutan. Kaya lang, andun yung kaaliwan ng ating Panginoon. Tama po ba? Bakit maraming tao hopeless? Walang pag-asa. Bakit maraming tao ang nagsuicide? Ang babata pa. Hindi nila alam. Hopeless. Maraming taong hopeless. Ngayon, ikaw ba naaramdam ka na o naramdaman mo na mayroong pag-asa sa Diyos? Iparating mo. Iparating mo sa mga klase mo. Sa mga kaibigan mo na nawawala ng pag-asa. Meron ba nagsabi sa inyo, Mare, ano ba naman buhay ito? Wala na akong pag-asa. Hindi na yata ako makakaahon sa kahirapang ito. Di iparating mo na mayroong isang Diyos na nagmamahal. Di po ba? Kapatid, iparating mo
Sabihin natin sa tao ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Sabi ko nga, ang requirement lang, repentance. Pagbabalik loob sa Diyos. At kasama dyan yung full package. Pag nag-repent, merong full package. Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Di po ba? Di ba yun ang gusto ng tao? Pag tinanong mo nga ang tao pag pinag-uusapan ng kamatayan, gusto ba ng tao pag-usapan ng kamatayan? Ayaw nga natin pag-uusapan ng kamatayan Kahit alam natin, mamamanampalataya tayo na mayroon na tayong tahanan sa langit. Pag pinag-usapan, sino ngayon ang gustong mauna na sa langit? Ayaw nating mauna sa langit. Pero alam natin, meron tayong tahanan sa langit. Ayaw nating di ba? Kapatid, may full package. Buhay na walang hanggan. Kaloob ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon, ayaw ng tao mamatay. Di po ba? Tingnan ninyo. Dahil ayaw mo mamatay, anong bibigay ng Panginoon? Buhay na walang hanggan. Hindi ba good news yun? Kapatid, iparating mo sa tao. Parating natin sa tao. Mamaya, pag uwi mo ng bahay, sa mga kapamilya mo na hindi pa kilala si Kristo at di pa nananampalataya sa Kanya, sabihin mo, umiibig ang Diyos sa iyo. Kapatid, sabihin mo lang, umiibig ang Diyos sa iyo. Mahal ka ng Diyos. Amen? Christ ambassador ka? Ipayag mo ebanghelyo. Sino nakakita doon sa page natin, nagbubukas na ang mga tahanan? Unti-unti, nabubuksan yung mga tahanan, nagkakaroon ng mga Bible study. Kapatid, yun ang isang bagay na instrumento para ang salita ng Panginoon ay maikalat. Yung ating mga tahanan, bubuksan natin para sa gawain ng ating Panginoon. Nakukuha niyo po? At yung mga taong naroroon sa paligid, makikita nyo, pag narinig nila ang salita ng Panginoon, sila man din sasampalataya. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, ang salita ng Diyos, hindi babalik ng walang kabuluhan. Kaya't napakalaga pag narinig ng tao, naiparinig natin sa tao yung good news, kapatid, panghawakan natin yung salitang, ang salita ng Diyos ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Alam natin, darating ang panahon, hihipuin niya ng Panginoon, maliligtas rin yan. Luluhod din yan sa harapan ng Panginoon. Amen? Luluhod din yan at sasampalataya sa Panginoon. Kapatid, masarap bang maging Christ ambassador? Amen. Pangalawa, ang isang Christ ambassador, kumikilos daw ito ng may integridad. Bakit ka mahihiya? Ba't mo kinahihiya na Christ ambassador ka? Kinatawang ka ni Kristo. Kumilos ka ng may integridad. Ano yung integridad? Tanong, ano ang integridad? Ang integridad ay tumutukoy sa pagiging totoo. Kumilos ka bilang totoo sa harapan ng tao. Huwag kang magpapanggap. Ang mahirap, yung magpapanggap ka. Hindi, ang isang Christ ambassador, kinatawan ni Kristo, tatayo siya ng may integridad, totoo. Hindi nagpapanggap, hindi nagkikristyanuhan. Kapag mayroong pagkasama ang mga mananampalataya kay Kristo, Kristiyano ako, hallelujah, praise the Lord. Pag hindi kasama ang mga mananampalataya, erase the Lord. Nakuha niyo po? Kikilos ka, totoo ka. Kasi kinatawan ka ni Kristo. Si Kristo ay totoo. Tapat siya. May integridad siya. So kung ikaw ay Christ ambassador, dapat totoo ka. Totoo ka. Sabi, ang integridad ay tumutukoy sa pagiging totoo at matapat sa sarili at sa kapwa. Matapat sa sarili, hindi niya niloloko yung kanyang sarili. Kasi yung nagpapanggap, niloloko niya hindi lang ang tao, kanya mismong sarili, niloloko mo. Ang Christ ambassador, totoo.
Tapat ka. Amen? Tapat tayo sa ating sarili at sa ating kapwa. Ito ay pagkakaroon ng isang malakas na moral character. Maraming bagsak pagdating sa usaping moral. Kapatid, pagdating sa usaping moral. Ano dapat ang mga Christ Ambassador? Kailangan magkaroon ng isang malakas na moral character. Ikaw mismo sa sarili mo, hubog pagdating sa usaping moral sa ating Panginoon. Titindigan mo yung totoo pagdating sa usaping moral ng ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ba, ang mga turo niya ay pagdating sa usaping moral, pinagtibay pa ng Diyos. Pinagtibay ng Panginoon. Hindi niya winalambisa yung usaping moral. Pinagtibay ng Panginoon. Pag tumingin ka ng may pagnanasa sa tao, ang sabi, ikaw ay nagkakasala ng ng pangangalo niya. Ba, tumingin ka palang pala ng may pagnanasa, nagkasala ka na ng pangangalo niya. Usaping moral. Totoo. Dapat totoo ka sa iyong sarili. Totoo ka sa sarili mo, totoo ka sa kapwa mo. Kasi ikaw ay isang, Christ Ambassador. Sabi, pagkakaroon ng isang malakas na moral character at pagiging responsable sa gawa at sa salita. Responsable sa gawa at sa salita. Kahit napakahalaga, binabantayan natin yung ating mga gawa, yung ating mga kilos, yung ating mga salita. Bakit? Dapat responsable ang isang Christ Ambassador kung ano ang lalabas sa kanyang mga bibig. Kasi ang bibig na ito, pwedeng lumabas diyan yung kaligtasan para sa tao. Pero pwede rin niyang magligaw. Pwede rin yan magtulak upang ang tao ay hindi tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Kasi nakikita yung nagsasalita, hindi niya pinahalagaan yung moral character. Hindi nakikita. Nagsasalita ka na magpaabanal tayo, pero yung sarili niya mismo, niloloko niya, hindi siya tumatayo sa kabanalan. Halimbawa, nangasalita ako dito, huwag kang gagawa ng ganun. Huwag kang gagawa ng ganito. Masama yan, hindi ang kalooban ng Diyos. Tapos ako mismo gumagawa ng mga bagay na yon. Kapatid, dinadaya ko ang sarili ko, dinadaya ko ang tao. Tatayo ka ng may integridad, totoo. Kung ano ka, kung sino ka. Sino ka ba? Ano ka ba sa harapan ng tao at ng Diyos? Kapatid, nang tanggapin mo si Kristo, binago ka na ng Panginoon. Unti-unti, binabago tayo ng Panginoon. From glory to glory, binabago tayo ng Panginoon. Dapat makita ng tao sa paligid natin. Tunay nga ang taong yan, unti-unti, binabago ng Panginoon. At dahil doon, dahil nagiging ilaw, kapupurihin nila ang Panginoon. Dahil nakikita nila, hindi ka nagloloko. Hindi ka nagpapanggap, kundi totoo. Nakikita nila, dating masamang tao yan. Di po ba? Dating sakit ng ulo yan, ng lipunan, pero ngayon, nabago. May integridad, totoo, hindi nagpapanggap. Kapatid, kapag ang pastor nagpapanggap, layasan nyo. Hindi tama, magpapanggap ako. Amen? Halimbawa, sinabi ko sa inyo, nagsasalita ako dito, tapos ang kasama ko hindi Sister Belia. Tama po ba? Mabe-bless kayo? Tama po ba? Tama po ba? Hindi. Dapat tatayo ako. Kung ano yung totoo? Sino yung totoo? Patid, Christ Ambassador, magpakatotoo ka. Amen? Magpakatotoo ka. Dati kong bulag eh. Pero ngayon, nakikita ko na. Nakakakita na. Hindi literal yun ha. Dati tayong bulag sa katotohanan.
Pero nang maliwanagan tayo ni Kristo, mga kapatid, yung matang bulag, nakakitang muli. Amen? Di ba mag-iilaw ka noon? Tatayo ka ng may integridad. Kapatid, kapag ikaw ay mananampalataya ni Kristo, tumayo ka ng totoo. Yung sinasabi mo, dapat totoo sa buhay mo. Hindi tayo nagpapanggap. Hindi tayo born again lang. Amen? Kung binago ka ni Kristo, pakita mo sa buhay mo na totoo na binago ka ni Kristo. Kung hindi ka pa nababago, kapatid, aminin mo sa sarili mo, hindi pa ako nababago, Panginoon. Gusto kong mabago ang buhay ko, tulungan mo ako. Pagtanggap, pagiging totoo, at yun ang gusto ng Diyos, yung pagiging totoo. Panginoon, marupok po ako. Nagkakasala po ako. Humihingi po ako ng gabay. Tulungan mo ako, Panginoon. Palakasin mo ako. Mapagtagumpayan ko ang kahinaan kong ito, Panginoon, upang maging totoo ako. Upang pag tumatayo ako dyan, mayroon akong integridad. Pag nagsasalita ako sa tao, mayroon akong integridad. Amen. Ang kinatawan ni Kristo dapat makita ng mga tao ang katapatan, pagiging totoo sa sarili at sa iba. Pagiging totoo sa sarili at sa iba. Malakas na moral character, paninindigan sa usaping moral ng Diyos. Responsable. Ano pa? Consistency. Ano yung consistency? Anong ibig sabihin ng consistency? Hindi pa bago-bago. Nakukuha niyo ba ako? Ay, magsaserve ako kay Lord. Paglilingkuran ko siya. Kasi full of joy siya eh. Pinagpapala siya ni Lord. Ay, maglilingkod ako sa Panginoon. Pwede po ba maglingkod sa Panginoon? Oh, pwede. Tapos nagbabago. Nababago. Nakabatay dun sa kanya nararamdaman. Nababago. Hindi. Hindi ganun. Ang isang may integridad, hindi pa bago-bago. Yung kaya sabi, ang oo mo ay oo, ang hindi ay hindi. Hindi ka dapat pa bago-bago. Kristiyano ako ngayon. Mamaya hindi. Hindi ka dapat pa bago-bago. Consistent ka dapat. Nagpapatuloy. Hindi pa bago-bago. Pagkasama mo, hindi mananampalataya, hindi ka dapat mababago dahil ang kasama mo ay hindi mananampalataya. Hindi ka makikiayon. Kaya nga ang sabi, mataas yung kanyang moral character. Hindi pa bago-bago. Kundi consistency, yung buhay niya, tuloy-tuloy. Kung siya'y binago, nakikita, nagbabago, araw-araw, binabago ng Panginoon. Kung siya'y naglilingkod, araw-araw, nag-iinit sa paglilingkod. Hindi siya pabago-bago. Kung siya'y sumasamba, hindi siya mababago. Pag alam niya, kakailangan sumamba, sasamba ako. Hindi siya nakabatay kung anong kanyang nararamdaman. Malungkot, sasamba ako. Masaya, sasamba pa rin ako sa Diyos. Hindi siya pabago-bago. May moral ba? Meron bang may integridad ba? Mga kapatid, ang isang Christ ambassador may integridad. Sabi mo sa katabi mo, may integridad ang Christ ambassador. Kapatid, sabi mo. May integridad. Hindi pa bago-bago. Sa madaling salita, ang kinatawan ni Kristo dito sa lupa, dapat makita ang ugali mismo ng ating kinakatawan. Sino ba yung ating kinakatawan? Si Kristo, ang Panginoon. Dapat yung ugali ni Kristo nakikita. Christ-likeness, to be like Jesus. Amen. O no, amen. Amen.
Mga kapatid, dapat makita yung kabanalan sa ating mga buhay. Wow, bigat niyan. Sa totoo, ang bigat niyan. Kaya lang, sabi ni Jesus, sa unang Pedro 1:15-16, dahil ang Diyos na pumili sa inyo, o sino ba pumili sa inyo? Ang Diyos. Ang sabi, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal. Alam nyo, hindi sasabihin to ng Diyos kung hindi alam ng Diyos na hindi natin kaya. Alam ng Diyos kaya. Kaya. Kaya lang nga, hindi papantay dun sa kabanalan talaga ng Diyos. Dahil ang Diyos kahit kailan hindi nagkakasala. Tayo, mamaya lang paglabas natin, magkakasala tayo eh. Kaya lang gusto ng Panginoon, lalakad ka sa kabanalan. Yung oo mo, oo. Panginoon, susunod ako. Panginoon, lumalayo na ako sa bisyong ito. Oo ka, lalayo ka. Hindi kapag nagkaroon ka ng suliranin, babalik ka sa dati mo. Hindi ganun yun. Kailangan consistent ka. Hindi pa bago-bago. Kasi kinakatawan mo, sino? Si Kristo, yung ugali mismo ni Kristo. Kapatid, minsan kahit naglilingkod na sa Panginoon, hindi ugali ni Kristo ang nakikita. Kaya maraming mga mananampalataya tumatalikod, umaalis na hindi siya nagiging pagpapala. Kapatid, dapat ang mga Christ ambassador nagiging pagpapala. Ulitin ko, hindi ka nagiging daan ng pagtalikod ng kapwa mo. Amen? Mabigat. Bigat. Ako nga nasasaktan eh. Romel, dapat yung ugali ni Kristo maging ugali mo. Di ba inaaral natin nung nakaraan na noon? Sino nakakatanda nung inaaral nung nakaraan? May libreng jacket. Ano nakaraan? Meron po ba? Bigyan ng jacket yan! Kaway mo, ibigin mo. Huwag mong gagantihan ng taong masama. Amen? Kapatid, sabi ko nga, may mga pagkakataon, nagigindaan tayo ng paglayo ng tao sa ating Panginoon. Hindi dapat. Bakit? Kasi nawawala yung integridad. Nadadala ng lumang pagkatao. Bakit nadadala ng lumang pagkatao? Kasi walang tunay na pagsisisi. Nakuha niyo po? Hindi pwede sabihin marupok ka. Marupok ako eh. Hindi. Kung meron tunay na pagsisisi, tunay na pagbabalik loob sa Diyos, kapatid, imposible namang hindi ka baguhin ng Diyos. Amen? Kapatid, huwag tayong pabago-bago. Huwag tayong maging daan ng pagtalikod ng ating mga kapwa mananampalataya. Tapos sinisisi natin yung mga iba. Nag-backslide na sila. Bakit? Anong dahilan? Ba't sila nag-backslide? Dahil sa'yo. Ako ba, Pastor? Oo, Pastor Romel, dahil sa'yo. Kaya sila nag-backslide. Kaya sila umalis. Dahil sa'yo. Kuha niyo po? Kasi pabago-bago. Hindi. Dapat may integridad. Kung banal, lumakad ng may kabanalan. Hilingin natin sa Diyos, Lord, hayaan mong mabago pa ako. Dapat laman ng mga mananampalataya sa kanilang mga panalangin, Lord, baguhin mo pa ako. Araw-araw, Panginoon. Binabago mo ako araw-araw. Di ba kanta natin yon? Binabago mo ako araw-araw. Binabago pa tayo ng Diyos araw-araw. Dapat, laman ng panalangin natin yun, Lord, baguhin mo pa ako.
para hindi ako maging daan ng pagtalikod nila. Alam nyo ba, mahirap mamuno? Kasi pag ako nakitaan ninyo nang hindi tama yung aking ginagawa at hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kapatid, hinihila ko kayo papunta sa apoy ng impyerno. Nakukuha nyo? Oh, ano dapat? Mataas yung moral character. Sabi ni Lord, be holy, for I am holy. Mahalaga ba yun? Usaping pagpapaabanal? Amen. Kasi ambassador ka eh. Ambassador ka, kinatawang ka ng Diyos na banal. Kapatid, kinatawang ka ng Diyos na banal, ano dapat ang kinakatawan mo? Kabanalan. Amen? Kabanalan. Sabi, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpaabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpaabanal kayo sapagkat ako ay banal. Mga kapatid, bilang mga ambassador ni Kristo, tayo dapat kumilos ng may integridad, totoo, katapatan, na nagpapakita ng katangian o karakter ni Kristo sa ating mga buhay. Sino dito nakikita na yung karakter ni Jesus? Ang hirap, no? Lord, alam nyo, ang tao ang nagsasabi. Ang tao. Kapag narinig nyo sa tao yung salitang, nabago ka na. Nabago ka na. Kapatid, alam nyo ba nadadala ang tao kahit hindi ka magsalita sa pamamagitan ng gawa? Pinakamalakas na tinig, nakikita ng tao yung gawa. I love you. Tapos sinasaktan mo. May labang sinasaktan. O kahit walang I love you yung word, sa word mo walang I love you, pero nakikita ng tao yung love. Power ng love ang magdadala sa taong ligaw patungo sa ating Panginoon. Kapatid, kinatawan ka na ba ni Kristo? Amen? May power ba yung love? Huwag kang puro salita, I love you, I love you. Hindi. Pakita mo. Pakita mo na nagmamahal ka. Tulad ni Kristo na nagmamahal. At si Kristo, hindi lang niya sinabing mahal niya tayo. Pinakita mismo ni Kristo ang pag-ibig niya. Amen? Diba? Sinong kinatawan mo? Si Kristo ay pinakita ni Jesus mismo yung kanyang love. Dapat ang mga mananampalataya, pinakikita rin yung pag-ibig ni Kristo. Panghuli at panghuli na, promise, uuwi na kayo mga kapatid. Kaya lang marami pang gawain ngayon dahil first Sunday, ang Christ Ambassador. Ito parang dugtong na lang rin ito eh. Ang Christ Ambassador, siya ay mabuting halimbawa. Amen? Siya ay mabuting halimbawa. Sabi mo, Pastor, mabuti ka dapat halimbawa. Ako na lang ituro nyo. Dapat mabuti kang halimbawa. Tama po ba? Dapat mabuti tayong halimbawa? Oo. Dapat. Dapat nakikita. Tayo dapat magbigay ng mabuting halimbawa ng pag-ibig ni Kristo. Ang tao? Mabuting halimbawa ng pag-ibig ni Kristo. Kabutihan ni Kristo at yung pagpipigil sa sarili. Dapat nagiging mabuti tayong halimbawa doon. Kapatid, nagpipigil na ba tayo sa sarili natin? Hirap pigilan ng dila. Hirap pigilin to. Hirap pigilin.
Narerenda niya daw yung yung kabayo. Pero hindi. Napakaliit daw na bahagi ng katawan, ngunit nagdadala minsan sa apoy. Amen? Tila. Pagpipigil. Dapat napipigil natin yung ating mga sarili para maging mabuting halimbawa tayo ni Kristo. Dapat nagpapakita ng kapangyarihan ni Kristo sa ating mga buhay. Tinanggap mo si Kristo. Ang sabi ng Tito, chapter 2, verse 7 hanggang 8, ang sabi, sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Sino may sabi niyan? Si Pablo. Kanino sinasabi? Kay Tito. Okay, ganito. Ang kinin mo, sinasabi ito sa atin. No? Ang sabi, sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali. Sino mga anak? Lahat tayo, anak. Dapat ang mga anak na kay Kristo makita yung mabuting ugali. Tama? Pastor, diyan na lang sa church yung anak ko. Huwag niyo nang pauwiin. Ha? O diyan sa church, mabait. Pagdating sa bahay, hindi mabait. Diyan na lang siya sa church. Kukuha niyo po ako. Pastor, yung nanay ko, diyan na lang rin sa church. sabi nung, tsaka yung tatay ko, diyan na lang rin sa church. Pag nandiyan sa church, ang bait. Kapatid, mabuting halimbawa. Dapat ang mga mananampalataya, totoo, mabuting halimbawa sa mga taong nakapaligid. O totoo, hindi tayo perpekto. Mahirap sabihin natin perpekto na tayo. Amen? Kami nga sa bahay, maririnig ng mga kapitbahay, ingay namin ni Belle. Lalo sa mga apo, ang lilikot. Hoy, ano ba? Hindi ba ititigil? O naririnig sa amin. O, tanyo, real talk. O, ako na mismo umaamin. Di ba sabi, magpakatotoo ka. Di ba? Magpakatotoo. O, sa amin nga, ingay-ingay eh. Kasasaway namin eh. Ade, dito na lang tayo, Bella, sa church. Dito na lang kami sa church. Kailangan mabuting halimbawa. Mabuting ugali. Ano ba yung mabuting ugali? Kailangan maging mabuti. Christ ambassador ka eh. Si Jesus, mabuti ang ugali. Dapat mabuti ugali natin. Alam mo yung pagiging mabuti ugali? Sabi nga nung aral natin noong nakaraan, kaaway mo, ibigin mo. Tama? Bigin mo ang kaaway mo. Pag binatuan ng bato, batuin mo ng tinapay. Patawarin mo siya. Sabi, panalangin mo, pagpalain siya. Ha? O, mabuti ang ugali. Mabuti ang ugali. Halimbawa ang sabi, mabuting halimbawa. Dapat nakikita yung mabuting ugali. Ano pa? Pagiging tapat. Sabi doon, maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Kanino sinasabi yan? Oy, sa iyo yan, pastor. Oo, sa akin. Kaya lang tayo tinawag para magturo. Dapat kayong mga nanay nagtuturo sa mga anak kung paano silang lalaki ng mayroong mabuting ugali. Amen? Paano sasabihin nila? Anak, wag kang maninigarilyo, ha? Masama yan. Sa asumpal dito, may sigarilyo ka. Hindi ka nagiging mabuting halimbawa. Tama po ba? Nakukuha niyo po. Huwag kang magmumura. Tapos lahat ng dumalabas habang kinakausap mo.
Dapat mabuti. Mabuti kang halimbawa sa pag-uugali. Ano pa? Ang hirap ba maging Christ ambassador? Oo, no, hirap, no? Kaya lang, pinili ka na ng Panginoon eh. Maging tapat ka, kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Nararapat na pananalita ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintasan ni numan ang mga sinasabi mo. Sabi ni Paul kay Tito, dapat yung mga sinasabi mo, sabi, nararapat na salita upang hindi mapintasan yung sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin. Kita nyo? Kaya may nasasabing masama o may nasasabing hindi tama sa mga born again kasi nga nakikita minsan, sabihin na natin kadalasan sa mga nagsasabing sila'y nabago na, hindi pala nabago. Eh sabi dapat makita. Tito, sabi ni Paul, piliin mo yung mga sasabihin mo. Dapat sinasala. Amen? Pag may lumapit na may suliranin, anong gagawin mo? Mag-pray tayo. Lumapit tayo sa Diyos. Di po ba? Dapat ganun ang lumalabas sa mga mananampalataya. Ilapit natin yan, idulog natin yan sa Diyos. Dapat ganun ang lumalabas. Ang sabi, upang hindi mapintasan. Kapatid, nakasalalay sa ating mga pag-uugali para hindi mapintasan ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Yung tunay na nabago, ipakita na nabago na siya. Amen po ba? Ang sabi ng unang Pedro, chapter 2, verse 12, mamuhay kayo ng mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil, upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Ang sabi. Ngayon, paano magiging mabuting halimbawa sa mga taong nakapaligid sa atin? Yun ang tanong. Paano ka magiging mabuting halimbawa sa mga taong nakapaligid sa atin? Una, mamuhay ka ng tama. Mamuhay ka ng tama, hindi mali. Ang mga Kristiyano ay dapat mamuhay ng tama sa gitna ng mga hindi sumasampalataya kay Kristo. Sa gitna ng mga hindi sumasampalataya kay Kristo, dapat mamumuhay ang mga Kristiyano ng tama. Dapat makita ang katangian ng Diyos sa ating mga buhay. Mga kapatid, dapat makita ang katangian ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ba? Oo, hilingin natin sa Diyos. Dapat makita yung mabuting gawa. Ang mga Kristiyano ay dapat makitaan ng mabuting gawa na nagpapakita ng pag-ibig, kabutihan ng Diyos sa mga tao sa kanyang paligid. Sino nagmamalasakit? Mga kapatid, sino ang nagmamalasakit? Pag merong may sakit, dalawin. Puntahan. Ipadama. Amen? Andiyan si Nanay Baby, Daanan. Iparamdam kay Nanay Baby, mahalaga ka, no one left behind. Hindi dahil napilay ka na, wala ka na. Pakita natin. Nay! Di ba? Nay, andito kami. Andun si Nanay Baby. Nag-iintay ng dalaw. Nakuha niyo po? Di ba pag nakita ng tao sa paligid yun, tignan niyo yung mga mananampalataya, nagmamahalan sila. Di po ba? Nung pumunta kami ni Labella, hinahanap si pastor. Pero bago yun, dumalaw naman na si Ate Remy, dumalaw na rin ako noon. Binidyoan ko, kaya hindi ko na po video dito.
Nahanap si pastor. Si pastor. Sabi niya, pagkatapos akong opera, nandito siya. Sabi ni Belia, tsaka si Sargeno nandoon. Sabi, nasa kotse po, may dalang mga bata, hindi maiwan. Ibig sabihin, bakit? Puntahan. Malasakit. Amen? Mabuting halimbawa. Totoo pala, nagmamalasakitan sila. Totoo pala, nag-iibigan sila. Totoo pala, walang hindi napapabayaan. Totoo pala, na walang Kristiyanong nagugutom. Kapatid, alam nyo ba nakilala tayo yung salitang walang Kristiyanong magugutom? At babalik yan. Nag-calendar na po kami ng mga leader, babalik yun, walang Kristiyanong magugutom. Kaya lang, pipiliin na po kung sino talaga yung tunay na nangangailangan. Ngayon, sino ang aabot sa mga taong nangangailangan? Tayo! Tayo! Diba? No one left behind. Walang hindi mahalaga, walang maiiwan. Lahat mahalaga, lahat pansin. Sino? Kami nga, nag-meeting kami ng mga leader Mula sa ating mga bulsa, buwan-buwan, duduko tayo para sa walang Kristiyanong magugutom. Tingin ninyo, mga kapatid, nagiging mabuti tayong halimbawa. Yung early church, ganyan ba ang design? Mula sa kanila, nanggagaling ang tulong para sa mga kapatid. Oo, binebenta pa nga nila yung kanilang mga hari-harian At ibinibigay sa mga alagad. Hindi para sa mga alagad. Sabi, at ang mga alagad naman, hinahati ito at ibinibigay ayon sa pangangailangan ng mga mananampalataya. Kaya nung panahon na yon, ang sabi, walang nagugutom. Amen? So ngayon, binabalik ng Diyos yung original na disenyo. No one left behind. Walang Kristiyanong magugutom. Kapatid, mula sa ating mga bulsa, para to sa no one left behind. Para to sa mga walang Kristiyanong magugutom. At makikita ninyo, nagiging ilaw tayo ng sanlibutan ito. Amen? Mga kapatid, kami nag-usap-usap. Mula sa ating mga bulsa, pwede po ba? Sabi ko, duduko tayo, lalagay natin at ibibigay natin doon sa mga taong tunay na nangangailangan. Kapatid, magindaan tayo ng pagpapala. Pakita natin sa mga taong nakapaligid sa atin yung mabuting halimbawa ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya, nagmamahalan, nagmamalasakitan, hindi nag-iiwanan. Amen? Kapatid, lahat pansin. Kasi tayo ay mga Christ ambassador. Dapat maluwalhati ang Diyos sa ating mga buhay. Ulitin ko, dapat maluwalhati ang Diyos dahil sa ating mga buhay. Mga kapatid, tayo ay mga ambassador ni Kristo sa mundong ito. At bilang mga kinatawan ni Kristo sa daigdig na ito, naway makita ng mundo ang katangian ni Kristo sa ating mga buhay. Naway madinig ng tao sa ating mga labi ang salita ng Diyos at hindi ang salita ng mundo. Ikaw, kapatid, ay ambassador ni Kristo. Ikarangal mo ito at gampanan mo ng may integridad ang tungkulin na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Kapatid, tayo ay mga kinatawan, tayo ay mga Christ ambassador ng ating Panginoon. Proud ba kayo? Amen. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. O Diyos, baguhin mo pa ang aming mga pag-uugali nang hindi kami maging daan ng pagtalikod
o hindi ng pagkilala sa iyo. Kami mga kinatawan mo, makita yung ugali mo sa amin, Panginoon. Tunay nga mahirap, Panginoon, pero hindi naman kami ang gagawa para sa amin eh. Ikaw ang gagawa para sa amin upang magampanan namin ng Panginoon yung tungkuling ibinigay mo sa amin. Oo, pisan, Panginoon, ang tatapang ng aming mga labi na ipahayag ang salita, pero hindi nakikita, Panginoon, yung kapangyarihan ng salita mo sa aming mga buhay. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung nagigindaan kami ng pagtalikod ng mga mahihina, Panginoon, nagigindaan kami upang magkasala pa, Panginoon. Mabulit pa, Panginoon, sa pagkakasala ang isang tao. Panginoon, patawarin mo po kami. Magindaan po nawa kami ng pagpapala. Magindaan po nawa kami, Panginoon, ng pag-ibig mo, Panginoon. Makita sa aming mga buhay, Panginoon. O Diyos, lakaran namin. Yung tawag mo sa amin, Panginoon. Lumakad ang mga mananampalataya ayon sa kagustuhan mo, sa kalooban mo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, makita ng mga nakapaligid sa amin. Yung pag-ibig mo, Panginoon, dumadaloy sa bawat sa amin. Walang mapapabayaan. Lahat mahalaga, Panginoon. Lahat iniintindi, lahat pinagmamalasakitan, lahat iniibig, Panginoon. Walang tinatangi. Lord, hindi nawa makita sa amin, Panginoon, na kami nagpapanggap, kundi makita sa amin, Panginoon, kami mga totoo, Panginoon. Dahil Ikaw ay totoo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Baguhin mo ang aming mga buhay, Panginoon. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen.